Isa na naman sa kalumal-dumal na krimen ang naganap nito lamang Lunes, March 9, 2026 sa Nueva Ecija. Nakunan nga ng CCTV kung paano sinunog ng isang lalaki ang kotseng pula matapos barilin ang sakay nito na isang magkaibigan. Tulad nga ng mga viral cases ng policewoman at ng kanyang anak, isang mag-asawa din ang utak sa nangyaring krimen at pera nga ang naging ugat ng lahat. Sa ating ang kwento ngayon, ating alamin ang buong detalye ng trending na kaso kung saan nadamay lamang ang isa sa mga biktima na naging mabuting kaibigan lamang. March 9, 2026 bandang 10:40 ng umaga, napansin ng ilang magsasaka ang isang pulang kotse na susunog sa tapat ng isang farm sa Peñaranda, Nueva Ecija. Agad namang nilapitan ng mga magsasaka ang Toyota Wigo para sana apulahin ang nasusunog na kotse. Paglapit nga ng mga magsasaka, napansin nilang naka-on pa ang makina kaya nagtaka sila kung talaga bang abandonado na ang nasabing kotse. Ngunit laking gulat nila nang nasa loob pala ng sasakyan ang dalawang tao at sa kasamang palad ay kasama ang nasusunog ng kotse. Nang una akala nga ng mga magsasaka, nagkataon lamang na nasusunog din ang dalawang individual sa loob ng kotse pero kalaunan nakita nila na ang mga biktima ay may tama ng bala. Ang kahindik-hindik nga na tagpong ito ay agad ipinagbigay alam sa mga otoridad ng mga witness. Agad namang nagtungo ang mga kapulisan at SOCO team sa malawak na lupain at bakanting lote na malayo sa mga kabahayan. Matapos ngang maapula ng mga bombero ang nasabing apoy, tumambad sa kanila ang kahindik-hindik na tagpo. Ang biktima ay isang babae at isang lalaki na agad namang dinala sa laboratorio para sumailalim sa isang autopsy. Natagpuan naman ng mga investigador ang dalawang basyo ng bala ng baril na pinaniniwala ang ginamit nga para paslangin ang mga biktima. Ang video nga ng nasabing krimen ay nakunan pa ng isang witness na agad nga na nag-viral sa social media. At dahil dito, kalaunan nga ay nakilala ang mga biktimang natagpuan sa loob ng nasusunog na kotse. Ang isa nga sa mga biktima ay ang babaeng si Regine Espinosa, 34 years old. Si Regine ay residente ng Barangay Singalat, Palayan City. May isang anak si Regina kasama niyang nakatira sa Nueva Ecija habang ang kanyang asawa naman ay nasa Amerika. Si Regina ay isang magaling at masipag na negosyante. Bukod sa pagiging negosyante, nagba-buy and sell din si Regina ng iba't ibang mga properties. Bukod din sa pagiging negosyante, kasapi din si Regina ng The Hataweras Pride of Palayan City, isang grupo ng Zumba dancers sa kanilang lugar. Bakas nga sa mukha ni Regine ang saya tuwing magsasayaw siya kasama ang kanyang mga kagrupo. Madaling pakisamahan, hindi madamot at napakabait. Ganyan nga ilarawan si Regine ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa kanila, si Regine ang klase ng tao na gugustuhin mong maging kaibigan dahil napakagaan nitong kasama. Isa nga sa pinakamatagal ng kaibigan ni Regine ay ang isa pang biktima na kasama niya sa loob ng kotse nang sila ay binaril. Ang kasama niyang kaibigan ay ang lalaking biktima na si Michael Odichage, 45 years old. Si Michael ay residente ng Palayan City at kawani nga ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Natural kay Michael ang pagiging matulungin kaya tulad ni Regine, marami ding kaibigan si Michael. Inilarawan nga si Michael ng kanyang mga katrabaho bilang isang mahusay na team leader at sobrang dedicated na responder. Sa bawat mabibigat na rescue operation sa lalawigan, hindi matatawaran ang ipinapamalas na malasakit at dedikasyon ni Michael. Saksi nga ang mga katrabaho ni Michael sa pagmamahal nito sa trabaho at itinuturing siyang isang tunay na huwaran sa paglilingkod sa bayan. Kabilang nga din si Michael sa socio-civic organizations na The Fraternal Orders of Eagles at kasapi din siya ng Independent Order of Odd Fellows, isang fraternal organization. Ayon sa autopsy report sa labi ni Regine at Michael, nagtamo ang magkaibigan ng tig-isang tama ng bala sa kanilang batok na naging sanhi ng kanilang pagpanaw. Pero nadagdagan nga ang tinamong pinsala ng magkaibigang Regine at Michael matapos pa silang sabuyan ng gasolina at inapoyan sa loob ng kotse gamit ang isang posporo. Labis namang ikinagulat ng pamilya ni Regine at Michael ang biglaang pagkawala ng magkaibigan. Ayon sa lalaking kapatid ni Regine, umaga ng March 9,
nang nagpaalam ang kanyang kapatid na aalis ito at mayroong mahalagang lakad. Pero bago iyon, naihatid pa ni Regine sa eskwelahan ang kanyang anak. Ay nga sa pamilya ng biktima, pinakausapan lamang ni Regine si Michael na samahan at ipag-drive siya para sa isang mahalagang transaksyon. Ang transaksyon ay may kaugnayan sa pagbebenta ni Regine ng isang apartment ng pagmamay-ari ng pamilya ng biktima. At ang apartment nga na ito ay nagkakahalaga ng 18 million pesos. Ayon sa kapatid ni Regine, hindi daw iyon ang unang beses na makikipagkita si Regine sa buyer. Ilang beses na umanong naudlot ang transaksyon dahil nagkaroon ng problema ang nasabing buyer. Ayon pa sa kwento ng kapatid ni Regine, nang panahon umano ng flood control issue, nadawit umano ang buyer at na-freeze ang kanyang bank account. Sinabi din umano ng buyer ni Regine na napasara na ang pagmamay-ari nito na quarry kaya hindi na niya mabibili pa ang property ni Regine. Ilang araw nga bago ang krimen, mukhang bibig umano ni Regine na magkikita sila ulit ng buyer at sinabi ngang meron silang importanteng pag-uusapan. Nakita nga ng kapatid ni Regine ang excitement sa mukha ng kanyang kapatid dahil umaasa nga na ito na makaklose na niya ang deal sa buyer. Matapos ngang umalis ni Regine at Michael, nakapagpadala pa daw umano si Regine ng isang larawan. Makikita nga sa groupie na nasa likod ng kotse ang isang lalaki na nakamas at nakasuot ng itim na jacket. Katabi nga ng nasabing lalaki ang isang babae na tila sadyang tinakpan ang kanyang bibig. Dagdag pa ng kapatid ng biktimang negosyante, nasabi pa umano ni Regina magpupunta pa sila sa isang farm sa Peñaranda kasama din ang babae at lang lalaki na kasamang nakunan ng letrato. Ang huling chat umano ni Regine ay nag-uusap pa sila ng buyer at magpupunta pa sila sa Santa Rosa. Sobrang excited umano noon ni Regine nang ito ay umalis ng kanilang bahay dahil ng March 9 ay birthday ng kanyang anak kaya sabik na sabik ang biktima na maklose ang deal. Bukod kay Regine, nagluluksa din ang pamilya nito para sa isa pang biktima na si Michael dahil ito ay nadamay lamang sa nangyaring insidente at matagal na itong kaibigan ng pamilya Espinosa. Kung ang kapatid umano ni Regine ang masusunod, gusto nga niya na hatol na bitay din ang maging kapalit na kaparusahan para sa mga pumaslang sa kanyang kapatid at sa kaibigan nilang si Michael. Git naman ang tiyuhin ni Michael. Wala siyang idea kung bakit tatargetin ang kanyang pamangkin dahil napakabuting tao ng biktima at wala itong kaaway. Ayon pa sa pamilya ng biktima, ito ay isang government employee at hindi nga niya matanggap-tanggap ang sinapit nito. Dagdag pa nila, mortal ang pagkakapatay sa magkaibigan at naniniwala umano siya na walang kaluluwa ang nasa likod na nangyaring krimen dahil bukod sa binaril na ang magkaibigan, inapoyan pa ang labi ng dalawang mga biktima. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga nakakilala at kaibigan ni Regine. Maging ang katrabaho at mga kabrad ni Michael ay nag-abot ng kanilang pakikiramay sa social media. Walang ibang hangad ang dalawang pamilya kundi hustisya para kina Regine at Michael, lalo na kay Michael na naging mabuting kaibigan lamang. Ngunit dahil nga may masasamang tao, nadawit pa siya sa karumal-dumal na nangyaring krimen. At base nga sa investigasyon, kalaunan na pag-alaman na nawawala ang mga personal na gamit ni Regine at ang cellphone nito. Naniniwala naman ang kapatid ni Regine na tinapon ng mga sospek ang cellphone ng negosyante para itago nga ang karumal-dumal na krimen at ang tunay na motibo nito. Ayon sa mga pulis, pera nga ang tinitingnan nilang motibo sa nangyaring insidente. Itinuturing din na person of interest sa kaso ang lalaki at iba pang kasama ni Regine na nakita nga sa groupie. Hanggang sa kalaunan, napasakamay nga ng mga pulis ang kopya ng CCTV na nakunan ang buong pangyayari. Ang CCTV na ito ay mula nga sa isang farm na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Sa CCTV, maririnig nga ang dalawang putok ng mga baril. Pagkatapos isang lalaki nga nang nakasuot na itim na damit ang lumabas mula sa pulang kotse at kasabay nito ang pagdaan ng isang motorsiklo. Maya-maya pa may kinalikot nga ang lalaki na nakaitim sa likod ng kotse at saka naglakad palayo. Makikita din ang isang figura ng tao di kalayuan na nilapitan ng lalaking nakaitim na galing sa kotse. Nag-usap sila sandali sa tabi ng kalsada at sabay na umalis. Pagkatapos, isang tricycle naman ang dumating at huminto sa harap ng kotseng pula. Bumaba mula sa motorsiklo ang kaparehong lalaki
na lumabas mula sa pulang kotse. Binuksan nga ng lalaki ang driver seat at ibinuhos ang likido ng puting galon na kanyang daladala. Kasunod nun, itinapon nga ng lalaki ang galon sa damuhan at bumalik agad sa kotse. Pinaniniwalaan na dito na nga nagsindi ang lalaki ng posporo at itinapon sa loob ng kotse. Nagkaroon pa nga ng maliit na pagsabog sa kotse kaya napatakbo ang lalaki at dito na siya sumakay ulit sa tricycle. Kumaripas naman palayo ang tricycle kasabay ng pag-usok ng pulang kotse. Nag-viral nga sa social media ang CCTV ng brutal na pamamaslang sa magkaibigang Regine at Michael. Samot-sari nga ang komento ng mga netizens pero marami ang nagsasabi na tila wala ng takot ang mga tao sa ngayon na kumitil ng buhay ng kapwa nila tao. Ayon naman sa mga pulis, laging malaking tulong nga ang kuha ng CCTV sa kanilang investigasyon dahil ito ang naging susi para matukoy ang mga sospek sa nangyaring krimen. Tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng mga pulis na intelligence-focused pursuit operation, backtracking at pagsusuri sa iba pang mga kuha ng CCTV kung saan nga dumaan ang tricycle na lunan ang mga sospek. Panawagan nga ng pamilya ni Regine at Michael sa mga sospek na ito, sumuko na sa mga otoridad at harapin nila ang krimen na kanilang ginawa. At dahil naman sa controversial na groupie ni Regine at ng mga sospek, natunton ang primary suspect sa nangyaring krimen sa Malilig, Isabela. March 11, 2026 bandang 1:45 ng hapon, nang naaresto nga ang 4 sa 6 na mga sospek sa pagpatay sa magkaibigang sina Regine at Michael dahil nga sa isinagawang intelligence operation. Ang mga suspect ay kinilala ngang sina Lerma de la Cruz Aragon, ang primary suspect at ang utak sa pagpatay sa magkaibigan, Melvin Aragon, ang asawa ng mastermind na si Lerma, Baldomero Espiritu Jr. at Ringo Satur na driver at bodyguard ng mag-asawang suspect. Ayon naman sa isang netizen, ang mag-asawang Lerma at Melvin ay nagmamay-ari ng isang quarry sa Nueva Ecija. Habang ang suspect naman umano na si Baldomero Espiritu Jr. ay isa pala umanong sundalo. Ang mga impormasyon nga na ito ay hindi naman na verify pa ng mga pulis kung may katotohanan. Pero ayon nga sa mga pulis, nakagawian na ni Regine na mag-selfie at isend sa kanyang mister sa Amerika sa tuwing siya ay may lakad. At dahil nga sa mga larawan na ito, mas napabilis ang paghuli sa mga sospek sa nangyaring karumal-dumal na krimen. Si Lerma nga ang itinuturing ng mastermind ng krimen at kinasuhan ng double murder, habang ang 3 sospek naman ay kinasuhan ng accessories to a crime. At para naman sa 3 sospek, kasama sila sa mga kinasuhan dahil itinago nila si Lerma. Ikinulong nga ang 4 na mga sospek sa Peñarada Municipal Jail. Kasama sa 2 pang pinaghahanap ng sospek ay ang gunman. Siya nga ang lalaking nakasuot ng itim na damit at pinaniniwalaan ding sumunog sa sasakyan kung nasaan nandoon sa loob nito ang 2 biktima. At pinaghahanap din sa mga oras na iyon ay ang tricycle driver na ginamit bilang getaway vehicle ng gunman. Napag-alaman nga ng mga pulis na magkaibigan pala ang suspect na si Lerma at ang biktimang si Regine. Nalaman din nila sa investigasyon na sinanla pala ni Regine ang isa niyang property na apartment sa halagang 5 million pesos. At pinautang ng biktima sa suspect na si Lerma ang kalahati ng pinagsanlaan niyang apartment at ang halaga nga ay 2.5 million pesos. Pero pinaniniwalaan nga na dahil na-froze nga ang bank account ng suspect, bigo na niyang mabayaran pa kay Regine ang kanyang pagkakautang. Dito na nga gumawa ng plano si Lerma laban kay Regine para hindi na niya kailangan pang bayaran ang malaking halaga ng pera na kanyang inutang sa biktima. Ay naman sa mga balita, kinausap ni Lerma si Regine at sinuggest nga na ibenta na lamang nila ang apartment na sinanla ng biktima. Git ni Lerma, hanap siya ng buyer at ibibenta nila ang nakasanlang apartment sa halagang 10 million pesos. Sa madaling salita, papatungan ng mastermind na si Lerma ang presyo ng nasabing nakasanlang apartment. Nang sa gayon ay mabayaran ni Lerma kay Regine ang 2.5 million pesos niyang pagkakautang sa biktima. At ang 2.5 million pesos naman ay ibabalik ni Regine sa kanyang pinagsanlaan at makakakuha pa sila ng tubo na 5 million pesos. At dahil tila sa win-win solution na ito ni Lerma, pumayag si Regine na ibenta ang nasabing apartment na nakasanla. Subalit ang nakakalungkot,
Hindi alam ng biktima na pinapaikot lamang siya ni Lerma para maisagawa niya ang masama niyang plano laban kay Regine. Ayon nga sa mga pulis, 100% na planado talaga ni Lerma ang nangyaring krimen. Samantala mula Amerika, umuwi naman ng Pilipinas ang asawa ni Regine. At ayon nga sa lalaki, nagpaalam sa kanya si Regine na makikipagkita umano ito at ang kanyang kaibigan sa prospective buyer ng nasabing apartment. Last minute daw nagsabi si Regine na hindi pala sila uuwi agad dahil pupunta pa sila sa isang farm sa Santa Rosa. Labis nga ang paghihinagpis ang naramdaman ng lalaki nang nalaman nga ang sinapit ng kanyang asawa at magpahanggang ngayon ay hindi niya nga matanggap ang mga nangyari. Lalo na at lalaking walang ina ang kanilang anak. Galit na galit din ang mga netizens na nakita nga ang mga video ng suspect habang nasa loob ng kulungan. Sa video makikita kasi ang mastermind ng nangyaring krimen na si Lerma na kumakain habang kinukunan siya ng salaysay. Ayon pa sa ilang mga netizens, tila wala umanong kaluluwa si Lerma dahil nagawa pa nitong kumain kahit na siya ay pumaslang ng tao. Tumanggi naman ang 4 na suspect na magbigay ng kanilang mga statement. Ayon naman sa mga otoridad, pagmumukain dapat ni Lerma na aksidente lamang ang mga pangyayari at kunwaring nasunog ang kotse kaya binawian ng buhay sina Regine at Lerma. Pero dahil nga marami ang nakakita sa nasusunog na kotse, may nag-report agad sa mga otoridad at naupula ang nasusunog na sasakyan. At tila nga napornada ang lahat ng plano ng mga suspect. Git pa ng mga investigador, si Regine talaga ang target na nagsabing krimen at talagang nadamay lamang ang rescue officer at kaibigan ng negosyanteng si Michael. Ang mga suspect na sina Lerma, Melvin, Boldomero at Ringo ay sumailalim sa inquest proceedings. At March 12, 2026 naman, ang biktimang si Michael ay hinatid na sa huli niyang hantungan. Marami nga ang nagbigay ng suporta at sumama sa pamilya ni Michael na isang indikasyon na maraming nagmamahal sa biktima. Nahuli man ang suspect, masakit pa din para sa pamilya ni Michael ang biglaang pagkawala ng biktima. At March 13, 2026 naman, nang inihatid na ang isa pang biktima na si Regine sa huli nitong hantungan. Ramdam nga sa katahimikan ang labis na lungkot sa pagkawala ni Regine. Nang araw din na ito, lumabas nga ang balita na ang gunman na bumaril kay Regine at Michael ay naaresto na. Pero sa larawan nito sa social media, hindi naman ipinakita ang muka at gunman sa nangyaring krimen. Kinagabihan naman ng naaresto sa Santa Rosa, Nueva Ecija ang tricycle driver nang sinakyan tricycle ng gunman matapos niyang gawin ang pagpatay sa magkaibigang Regine at Michael. Itinuturing na rin case solved ng mga pulis ang kaso habang nagpapatuloy pa ang kanilang follow-up operation kasabay ng paghahanda sa mga kaso laban sa suspect. Wala ngang ibang hangad ang lahat kundi katarungan para sa magkaibigan na pinaslang dahil sa pera. Kung ikaw ang tatanungin, meron pa kayang ibang dahilan kung bakit pinaslang ng mga suspect, lalo na ni Lerma ang kanyang kaibigan si Regine? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!